So, and try to see what are the other factors that led him to do what he did. So this will just come out later on during the investigation. Right now, we've talked to him. May lawyer dapat, present ang lawyer. Taong bayan ng batas natin. Dapat may presence ng lawyer. Good morning po, sir. Yung lawyer, papasukin. Ay, gusto po namin makausap yung, hindi kaya nga, gusto namin makausap yung commander ng arresting officer. Yung arresting officer. Gusto namin makausap yung senior commander, yung pinakamataas. Team leader dyan. Team leader. Hindi pwedeng isasakay na walang kabuhay. Makakasuhan kayo dyan pag walang lawyer yan. Baby namin yan. Tapos gaganan ninyo lang. Ikaw yung leader ng kawalang yan ng party list, kabataan party list na yan. Ikaw dapat ang managot niyan. Kasama mo pa sa picture. Langhiya ka. Magandang araw sa ating lahat. Ito po si Rene Bay. Pag-usapan natin ngayong araw. Patungkol dito sa issue pa rin nating lipunan sa ating bansang Pilipinas. Kung bago pa lang kayo dito sa channel ko, paki-subscribe lang, Rene Bay, at isang like, masaya na ko dyan. Ito, patuloy tayo mga kababayan. Ito pong mga sundalo natin, isa sa mga sundalo natin na nagpahayag na kanyang saloobin, ayaw na magsuporta doon sa presidente. Pero hindi ibig sabihin hindi siya magsuporta sa mga Pilipino at saka doon sa ating konstitusyon. Doon lang talaga siya hindi magsuporta doon sa presidente natin dahil alam mo nila kung ano ang katayuan ngayon na ating panggobyerno at ano ang nangyayari talaga dyan sa loob. Ito nga, mahirap kasi mga kababayan na kahit hindi mo gusto yung tugtog, gusto pa ng ibang tao na sumasayaw ka. Kumbaga sa kasiyahan mga kababayan, magpunta tayo doon, may mga tugtog dyan, pero hindi lahat na tugtog gusto natin. Pag yung tugtog ay gusto natin, sasayaw tayo. Pero paano yung tugtog na hindi natin gusto? Sasayaw pa ba tayo? Iba hindi na. Yun ang ibig sabihin, yun ang nangyayari ngayon sa ating mga uniform personnel. Lalo na yung mga nakarang linggo, itong isang general na si Pokis na sinampahan ng kaso na inciting to sedition o rebellion. Dito po mga kababayan, babaliktad talaga ang nangyayari sa ating bansa. Paano yung mga Makabayan Black, itong mga front sa CPP-NPA, wala naman silang kaso na inciting to sedition and rebellion. At halatang-halata naman sila na sa kanilang mga kilos, ay kilos talaga pagkaklas laban sa gobyerno. Pero ang nangyayari ngayon, kung makalaban sila sa gobyerno, pero gusto pa rin silang sa gobyerno, diyan tayo nagka-problema. Kaya itong issue ngayon sa mga sundalo na nagwi-withdraw sa kanyang suporta, hindi man lahat. Nagpresenta lang siya, ayaw na niya, at sa ganitong pagkakataon, parang tinagal na siya sa pisto at dinitin naman siguro siya dahil alam mo natin, ang gobyerno natin, pag lumalaban tayo, hindi naman tayo lumalaban mismo sa batas ng ating bansa, lumalaban lang tayo dahil hindi natin nagustuhan yung pamumulakad ng isang pangulo natin. Kaya nga, di pa ba halata na 3 beses na nag-negative ang ating presidente? Hindi negative sa pagbabawal na gamot. Negative siya sa mga pagtitiwala sa mga tao. Sabihin ng ibang tao na marami namang nagtitiwala, pero paano yung survey? Kahit sabihin natin yung survey na hindi masyadong mapagkatiwalaan, pero sa panahon sa mga eleksyon, sa panahon kung sino-sinong mga taong gustong magpa-survey, yun ang kinukunan ng base. Doon sila mag-evaluate. So dito mga kababayan, paano itong bansa natin maisaayos? Kung isang mga nakaupo sa pisto
ay kunting sundot lang ng mga tao, papailan ka ng kaso, magsasalita ka lang laban sa gano'n, kasuhan ka na ng incitement to sedition. Example na lang ngayon, sa kaso ni Ombudsman Remulla, yung mga nagpapakalat daw katungkol sa kanyang kalusugan, sampulan daw niya, papaimbestigahan sa NBI. Sa akin lang 'no, 'pag ako diyan sa puwesto ni Remulla, hindi ko napansinin yun. Sabihin ba kahit ako sabihin ko na, ito naman si Rene Bay mamamatay na yun. Sabi ko lang, "Hello, ito pa hindi pa ako mamatay, buhay pa ka, oh. Buhay pa ako, tingnan mo. Mamula-pula pa yung pisngi ko." Ang gano'n. Walang problema, kahit mo pa bakit mo pa paimbestigahan diyan? 'Pag sabihin naman na may sakit ka, natural naman sa ganiyang edad. Sino bang mga ganiyang edad? Tulad ko sa edad ko 50 plus, 57. 'Pag sabihin na lang, ito si Rene Bay may sakit, magagalit ba ako? Sino ba ngayong nagkaedad ng 50 plus na walang sakit? Lalo na ito si Remulla, ilang taon na 'to, mga senior na siguro 'yun. Oh, 'di ba? Bakit sabihin pa na magkasakit at saka kitang-kita naman na yung hitsura niya, malubha yung sakit niya. Pasalamat siya na nagagamot pa siya, 'di ba? Dito ngayon makikita natin mga kababayan na yung mga leader natin, mga balat sibuyas. Bakit gano'n? Linagay ka nga diyan para matibay yung paninindigan mo, saka yung iyakin ka parang bata. Anong mangyari sa ating bansa niyan? Kapwa Pilipino constitute mo lang yung parang may reklamo sa'yo, kakasuhan mo na, ikaw na sa pinakataas. Naku po, titirisin mo lang 'yun. Yung mga taong, nagsasabi sa'yo ng ngayon na hindi na nakagusto sa'yo, 'yun ang mga tao diyan, ang mga pamilya diyan bumuboto sa'yo. 'Di mo naisip 'yun? Bakit di niyo pa tanungin sa sarili niyo, bakit dumating sa ganito na nawala na silang tiwala sa'min? Bakit dumating sa ganito na bakit ang mga tao gusto akong mamatay sa sakit ko? 'Di mo matatanong sarili mo? Obvious na yung mga tao karamihan hindi na nakakagusto. Tanungin mo sa sarili mo, bakit hindi sila nakagusto sa'kin? Sila bang may mali o ako ba may mali? Hanggang dito lang po mga kababayan. Salamat po sa inyong panonood. Ito po si Rene Bay. Thank you so much. See you next time.